Hello guys! After a long time, ngayon lang tayo ulit nakapag-video. This is to remind everyone na wag po tayong makiklik ng kahit anumang link na pinapadala sa atin, lalo na if it is related sa mga credit card, sa ating mga bank accounts. Sobrang hirap na talaga magtiwala ngayon. Yung mga OTPs na pinapadala sa atin, yung mga code, wag nating i-share sa iba. Yung ating mga logins, pakaingatan po natin siya para hindi makuha yung anumang ating iniingatan, no? So, meron naman tayong isang kababayan na, ayan, nawala na naman ng pera sa bangko. Unfortunately, hindi na daw mababalik yung pera niya. So, nakakahinayang, nakakadismaya, nakakadisappoint. Yung feeling na sobrang maiinis ka, malulungkot, nagagalit, no, na nakukuha ng ibang tao yung pinaghirapan mo. Wala silang kahirap-hirap. Tapos, yun, maglagay ka sa bangko and then nakuha ng iba. And then, mag-file ka ng report na nakuha siya without your permission, tapos sasabihin sa'yo na hindi na mababalik. Talaga namang nakakasama ng loob. So, share ko sa inyo guys yung kwento niya. Ayan, kaya again, mag-iingat po tayo, no? Sa lahat ng ating transactions, pakaingatan ng ating mga card. Ayan, napakahirap na talagang magtiwala ngayon. This is our story. Recent lang talaga to guys. Beware to all. Your money is not safe with. Ayan yung bangko. So, May 7, 2024, around 3:16 p.m., I was at work when I received a text message from the bank that I have initiated transactions amounting to 26,800 using online banking. I was so nervous that time nung nabasa ko yung text message kasi wala naman akong ginawa na ganoong transaction since nakafocus lang ako sa work ko that time. I immediately opened my online banking to check yung savings ko. And ayun na nga, nabawasan ng ganong halaga. Napaiyak na lang ako nung nakita ko yon kasi kaka-open ko lang din ng savings account last April 13. Wala pang 1 month yung savings ko tapos may unauthorized transaction na agad. Agad akong tumawag sa hotline nila to report this. That happened to me. They immediately deleted my online banking and they said that I have to wait about 5 to 7 banking days para sa result ng investigation nila. After I called then, nag-undertime ako sa work to went at their branch sa Pure Gold Tanza since doon ako nag-open ng savings account ko. I reported and filed dispute regarding sa transaction na nangyari, same ng sinabi, under investigation daw. May 8 to 10, araw-araw akong tumatawag sa kanila para makahingi ng update tungkol sa case ko. Still, under investigation pa rin ang sagot nila. May 13, I received an email from them which is yung result ng investigation. Hindi na maibabalik ang pera ko. Sabi nila, we have carefully considered your request for a refund. However, we regret to inform you that we are unable to credit back the amount you are claiming, as we have no basis to justify this credit given the transaction was made using a valid, legitimate online banking user ID and password. Ito na lang yung nasabi niya, ang lala nyo! Yung tagline nyo, we find ways, pero pagdating sa ganitong case, you have no basis to justify this credit. Paano nangyari yun? Wala akong pinipindot na links and walang nakalink sa account ko na kung ano man, tapos mawawalan ako ng ganong klase ng halaga na pera. Pinagkatiwala ko sa inyo yung pera ko kasi akala ko secured sa inyo, pero nagkamali ako. Ang sakit lang talaga kasi it was a hard-earned money, tapos mawawala na lang ng ganong kabilis. And syempre, to justify yung sinulat niya rito, ay pinakita niya yung mga transactions or kaganapan na talaga namang kagimbal-gimbal guys. Kaya naman, huwag tayong makampante kahit naglalagay tayo ng pera sa bangko, ay merong mga possibility na mangyari tulad nito, no, na hindi natin inaasahan. Akala natin safe yung money with them. Tapos, bigla na lang mawawala, di ba, na parang bula. This is the message that she received during that time, no? Talaga namang nakakagulat nga naman, lalong-lalo na bago bukas yung account niya, no? Wala pa siyang pinipindot na kahit na anong link or hindi niya pa nililink sa kahit anong application na meron siya. Tapos, mawawalan ka. Pero yung lagi kong sinasabi na wag tayong pipindot ng link, 'di ba? Kasi yun yung one of the big possibility bakit tayo mahahack o bakit merong makakapasok sa ating online banking is baka nga nag-login tayo or nag-click sa kahit anong mga links. Siya, sinasabi niya na hindi talaga siya nag-click sa kahit anong link. Kaya paanong nangyari to? Ayan yung message. You had initiated a transaction using your online banking for the amount of 26,800. If you do not recognize this text, ayan. Check your account transactions history or registered email for the status and details of your transaction. Talaga ba? Ganyan? Not sure. Text your reference number to ganitong number. Ano, legit ba to? Ano to? Ewan, hindi ko masabi kung legit nga ba to, pero nabawasan nga siya, no? Nakakaloko rin, guys. Mag-ingat po tayong mabuti. So, medyo nag-doubt lang ako dun sa message, no? Pero sabi nga niya, nabawasan talaga yung pera niya. Ay, nako. Kaya ako,
Honestly, hindi talaga ako nagbabangko sa bangko na to eh. Sa dami ng issue, sa dami ng nawala ng pera, ewan ko na lang. Kahit na ilang beses talaga akong alokin, pati na mga sisi nila, kahit na maraming perks, lalo na kapag merong sale sa SM, ay hindi ko talaga tinatanggap. Ay!